Ang matamis na lugaw. Noong unang panahon, sa isang tahimik na baryo, malapit sa kagubatan, may dalawang magkapatid na babae. Ang nakababatang kapatid, si Lina, ay mabait, mahinahon, at laging tumutulong sa mga gawaing bahay. Ang nakatatandang kapatid, si Mara, ay makasarili, tamad, at madalas ipagawa kay Lina ang lahat ng gawain. Napakahirap ng kanilang pamilya. Hay, wala na naman tayong bigas! May mga araw na tubig lamang ang kanilang iniinom at matigas na tinapay ang kanilang kinakain. Minsan, natutulog silang walang laman ang tiyan, nanginginig sa gutom. Madalas na naisin ni Lina na makapagbigay ng mainit na pagkain para sa kanyang ate. Isang malamig na umaga, pumunta si Lina sa kagubatan upang mamulot ng panggatong. Sa kanyang pag-uwi, nakasalubong niya ang isang matandang babae na may puting buhok at mapungay na mga mata. Sinabi ng matanda na siya ay naliligaw at nauuhaw. Agad na inalok ni Lina ang kanyang dalang tubig. Bigla, isang mahiwagang liwanag ang bumalot sa matanda at siya ay nag-anyong magandang diwata. Dahil sa iyong kabutihan, may espesyal akong regalo para sa iyo. Kapag ikaw ay nagugutom, sabihin mo, luto, munting palayok, luto, at ito'y gagawa ng matamis na lugaw. Kapag sapat na, sabihin mo, tigil, munting palayok, tigil. Tandaan, maging maingat sa paggamit. At huwag kalimutan ang mga mahiwagang salita. Nagpasalamat si Lina at nagmadaling umuwi, sabik na subukan ito. Kinagabihan, nagreklamo si Mara na matutulog muli silang gutom. Kaya't sinabi ni Lina, Halika, may ipapakita ako sa iyo. Ano ito, Lina? Wala naman laman ang palayok na ito. Espesyal ang palayok na ito. Luto, munting palayok, luto. Nagsimulang kumulo ang palayok at lumabas ang mainit na lugaw. Ang hangin ay mabango, amoy matamis na kanela at pulot. Agad na kinuha ni Mara ang mga mangkok, sabik na makakain. Kumain ang magkapatid hanggang sila'y nabusog at naging masaya. Tigil, munting palayok, tigil. Sabi ni Lina, at tumigil ang palayok sa pagluluto. Ang galing! Hindi na tayo muling magugutom. Salamat sa mabait na diwata. Mula noon, hindi na sila nagutom. Ngunit palaging paalala ni Lina kay Mara, gamitin mo lang ito kung tanda mo ang mga tamang salita. Isang araw, kinailangang pumunta ni Lina sa bayan at naiwan si Mara na mag-isa. Sinabi ni Mara, Luto? Munting palayok, luto. Sumunod ang palayok at naglabas ng matamis na lugaw. Kumain si Mara ng kumain. Ngunit nang siya'y mabusog na, hindi niya alam kung paano ito patigilin. Tigil. Matamis na lugaw, tigil. Hinto, lugaw. Hinto, lagot. Nakalimutan ko ang mga tamang salita. Patuloy sa pagluluto ang palayok. Umapaw ito sa mesa, bumaba sa upuan, kumalat sa sahig at umagos sa pinto. Sakto namang dumating si Lina at laking gulat niya nang makita ang lugaw na umaapaw palabas pintuan. Dali-dali siyang tumakbo sa bintana upang silipin kung ano ang nangyari. Tigil, munting palayok, tigil. At agad na kumalma ang palayok. Patawad, Lina. Dapat nakinig ako sa'yo. Mula ngayon, hindi na magiging matigas ang ulo ko at tutulong na ako. Mula noon, nagbago si Mara. Tinulungan niya si Lina sa gawaing bahay at hindi na muling inabuso ang palayok. Namuhay ang magkapatid ng masaya at palaging ibinabahagi ang kanilang matamis na lugaw sa mga taong nangangailangan.